Surround yourself with successful people. Hindi pwede na kung ano yung mga pangarap mo, doon ka sasama sa mga tao ng walang pangarap. When you surround yourself with successful people, sila yung tao na magpupush sa'yo pataas para marating mo yung gusto mo. Sila yung mga tao na meron ng strong foundation kung paano nila na-achieve yung mga gusto nila, yung mga desire nila, yung mga goals nila. Yung sarili mo ilagay sa environment na healthy para maging healthy ka din. Parang sakit lang. Nandoon ka sa area na maraming mga tao na sakitin, so walang imposible na ikaw ay mahawa nung sakit. So ganun din yung sa achievement natin sa buhay, yung mga dreams natin sa buhay. Para mahawa tayo ng kabutihan, ng achievement, o ng success ng ibang tao, kailangan natin ilagay yung sarili natin doon sa healthy environment. Mga healthy mindset. When you surround yourself with unsuccessful people, yung wala pang na mga na-achieve sa buhay nila, entire of their life, negative lang ang maririnig mo sa kanila. Lahat nung mga sasabihin mo, na mga pangarap mo, na mga goals mo, pagtatawanan ka lang nila. Pagtatawanan ka lang nila at sasabihin pa nila, baliw ka na siguro. Pero, when you surround yourself with successful people, sasabihin nila, oh, yan, ang ganda ng idea mo. Sige, I'll support you. Dahil kung sino yung susuporta sa'yo, yun yung mga tao na healthy ang mindset. Kaya doon natin ilagay yung ating sarili sa mga tao na mahahawa tayo nung achievement nila, nung mindset nila. Sometimes it's okay na to be judged by other people para magamit din natin para pang fuel sa ating sarili. Minsan hindi natin ma-achieve yung mga goals natin kapag walang mga trials, walang mga struggles. 'Di ba? So, sabi nga, you are built to handle the pressure that comes with your calling. So, kapag gustong-gusto mo ma-achieve yung isang bagay na para sa'yo, walang struggles na pwedeng magpapapigil sa'yo. Dahil alam naman natin na yung struggles, may mga struggles na nakakatulong at mayroong struggles na hindi nakakatulong. Yung struggles ay gawin mong lesson na para i-push mo yung sarili mo to prove yourself na kayang-kaya mo ma-achieve yung mga bagay, yung goals mo na akala mo hindi mo kaya. So, ayun, the meaning of life, it's not only to survive. Uma naman. So, kailangan yung buhay natin, it is about moving ahead to achieve any of our goals and dreams and conquer many struggles na darating sa buhay natin. Kasi the more na malaki yung goals natin, minsan mas malaki rin yung struggles na pwedeng dumating. So, nasa sayo kung ano yung pipiliin mo. Yung you will focus on your goals or you will focus on the struggles. Diba? Diba yung pangarap mo? Diba ma-achieve mo yung goals mo? So, syempre, to focus on your goals. Diba? Dahil hindi naman natin control yung mga
nangyayari sa buhay natin. Pero we can control ourselves. We can control our emotion. Para the more we do that, we know how to handle the success, our emotion, and the people around us. So yung pangatlo is believe in yourself. Sino ba naman ang unan dapat maniwala sa ating sarili? Of course, tayo lang naman. Tayo yung nakakaalam. Tayo yung nakakaalam kung ano yung kulang sa atin. 'Di ba? Believe and trust yourself. Kasi kapag hindi strong yung paniniwala mo sa sarili mo, doon ka na lang magbe-base sa opinion ng ibang tao. So parang lahat ng ginagawa mo, lahat ng desisyon mo ay nakabase na lang sa ibang tao. Hindi galing sa mismong mindset mo. Hindi mismo galing sa sarili mo dahil takot ka. Lahat ng gusto mo, hindi mo hinayaan na gawin, hindi mo hinayaan yung sarili mo na gawin to prove yourself na you can do it. Dahil yung sarili mo, yung mindset mo ay nakafocus sa opinion ng ibang tao. Kaya parang you live in people opinion. Which is, if you have a strong believe in yourself and trust in yourself, walang tao na pwedeng magdikta sa'yo. Walang tao na pwedeng magdikta sa'yo, na pwedeng magpigil sa iyong mga pangarap. Diba? Actually, yung mga tao na gusto ka lang pigilan, kahit ang ganda-ganda nung plano mo, sila yung mga tao, yung mga close-minded. Sila yung mga tao na non-achiever entire of their life. Kaya gusto nila na magaya ka sa kanila. Pero yung mga people, mga successful people na gusto kanila i-push, sila yung mga tao na mag-o-offer sa'yo ng mga maraming idea, maraming, baka gusto mo to, ito, maganda sa'yo, ito, ganito, ito para sa'yo, alam mo, ganon. Pero, pag yung mga tao na wala pang na-achieve, yung maririnig mo, hindi mo kaya yan, naku, wag na, matagal yan. Sayang ang oras mo dyan, wag ka na dyan. 'Di ba? Pero, pag yung mga tao na mga successful ang mga sinasamahan mo, ililift up kanila pataas. So, sila yung mga tao na tutulong sila. Kaya always trust yourself talaga. Believe in yourself na kayang-kaya mo yung lahat ng mga pangarap mo. Minsan, alam mo, yung pinaka-mahirap talaga, the hardest part in life is to believe in ourselves. So yun nga, sabi ko kanina, na sometimes we live in people opinion. Parang lahat na lang ng mga actions natin, iniisip natin na baka ma-judge tayo ng ibang tao, ano yung magiging opinion ng mga tao na to, kasi takot kang magkamali. So that's why sa mga judgmental dyan ng mga tao, alam niyo ang sumasama niyo, baguhin yung sarili niyo. Kasi hindi maganda yung impact niyo sa mga tao na gustong mangarap. So, baguhin niyo yung mindset niyo dyan, kung sino man yung mga tao dyan. Hindi talaga natin maiiwasan dahil kanya-kanya ang setup ng mindset natin. Kaya, minsan may negative, minsan may positive. Kaya hindi talaga natin maiiwasan yung mga tao na judgmental, negative, yung parang nakakasira na sa mood, di ba? So, hindi talaga natin maiiwasan yung mga behavior at personality ng tao dahil bawat isa sa atin merong kanya-kanyang personality and behavior. Kaya nasa sa atin kung paano natin i-handle yung ating sarili na hindi tayo magpa-apekto sa mga tao na minsan
pakiramdam natin na hindi nakakatulong.